Sipon ang kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng baradong ilong. Pero minsan, hindi lamang sipon ang nagdudulot ito kung hindi ang mas seryosong karamdaman. Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong doctor next door. Mahalaga para kay Ronel Pido ng General Trias Cavite ang kanyang kalusugan. Bilang padre de pamilya kasi, malaki ang ginagampanan niyang responsibilidad. Kaya kahit abala sa trabaho, sinisikap niyang alagaan ang kanyang pangangatawan. Paglalaro ng basketball ang pinakapaborito niyang ehersisyo. Pero isang araw, napansin niyang madalas siyang sipunin. Akala niya, karaniwang sipon lamang ito pero may naramdaman siyang kakaiba. Nung dati akala ko yung sipon is parang normal lang kasi usually yun lang naman talaga yung mga ano. Tapos lately naramdaman ko na parang sumasakit na yung ulo ko. Tapos parang kakaiba na nagtaka ngayon ako kaya nag-decide ako magpa-check kay doktor nga. Tapos parang nahihirapan din akong huminga. Madali akong mapagod. Parang ganun. Hindi ko naman kasi nababasketball ako. Hindi ko naman nararanasan yung ganun na madaling mapagod. Kakaiba nga kaya nag-decide talaga magpa-check up talaga sa doktor. Sabi ko kakaiba na ito. Pabalik-balik ang kanyang sipon. Umaatake, gumagaling. Pero may isang bagay daw na nakapagtataka para kay Ronel. Tapos sabi ko bakit ganun na feeling ko wala na akong sipon. Yung maganda pa rin pero may bara pa rin sa loob na ganun. May nakabara siya. Nararamdaman ko na, pero wala akong sipon, wala akong nilalabas, wala akong may singa, pero sa loob parang barado talaga siya. Apektado na rin ito ang kanyang pagtulog. Yung hindi ako makatulog sa gabi na parang hinahabol ko yung paghinga ko. Tapos nasabayan na rin siguro ng acid reflux, sabi ni Doc na mayroon din daw ako, pero usually hindi ganun daw kagrabe. Kaya lang sabi niya siguro kung napupuno na daw yung ng plema yung sa loob, bumababa daw sa likod nung sinasabi siya para yun daw nagtitigil na inuubo na ako na parang tuloy-tuloy. Naapektuhan na rin pati ang kanyang trabaho. Mayat maya, naiirita raw siya sa barado niyang ilong. Nangangamba rin daw minsan si Ronel na baka mahawa ng sipon ang kanyang mga anak. Kaya minsan, sa sala na lamang siya natutulog at nagsusuot din daw siya ng face mask. Maraming posibleng sanhi ng nasal congestion o yung pamamaga ng nasal passages. Most commonly, it could be from infection, okay? Just like your common colds or flu due to viral infection. It could be from allergies, no? Allergies from house dust mites, pollens, no? And some other triggering factors. It could be from environmental, from let's say tobacco smoke, yung mga strong odor, no? Or it could be from structural issues or anatomical problem, yung mga merong nasal septal deviation or tabingi yung naghahati sa ilong. So, pwede rin kung may mga bukol or nasal polyp, yung inverted papilloma, or any bukol or any tumor that could be benign or malignant. Nang magpatingin sa doktor, nalaman ni Ronel na meron siyang chronic rhinosinusitis. Usually, sinusitis is preceded by rhinitis, no? Ang rhinitis is pamamaga sa loob ng ilong or the nasal passage. Yung sinusitis is inflammation or pamamaga ng sinuses. So, these are two different things pero usually magkasama sila. And then kapag tinawag na chronic at saka acute, ano talaga yung pagkakaiba nilang dalawa? When you say chronic, ito yung tumatagal siya, no, ng more than 12 weeks. Or more than 3 months, no? Acute is a sudden onset, no? Usually less than a week. Nagkakaroon ng pagbabara or nasal congestion. Ang sinuses ay mga cavity o puwang na matatagpuan sa bungo at sa mukha. Ang mga puwang na ito ay tinatakpan ng mucous membranes at konektado sa nasal cavity. Mayroong 4 na pares ng sinuses, ang frontal, ethmoid, sphenoid, at maxillary sinuses. Mahalaga ang papel ng ating sinuses sa ating paghinga.
Pinapanatili nitong warm at humid ang hanging ating nilalanghap bago ito umabot sa baga. Nagsisilbi rin itong parang unan na pumoprotekta sa ating mga bungo. Ang mga mucous membranes naman sa ating sinuses ay tumutulong para panatilihing basa ang ating nasal passages. Sinasala nito ang mga alikabok at iba pang mga particles, pati na mga pathogens o mga organismong nagdadala ng sakit. Kapag may sinusitis ang isang tao, namamaga ang kanyang sinuses dahil sa impeksyon. Sinamahan namin si Ronel na magpatingin sa isang espesyalista. Sumailalim siya sa endoscopy kung saan isang instrumento na mayroong maliit na kamera ang ipinapasok sa katawan. Dito, napag-alaman namin na mayroon din siyang nasal polyps o mga bukol sa kanyang nasal passages. So this is rigid nasal endoscopy. Rigid basically, this is a rigid scope. Flexible yung isa, yung malambot. No? So this one, we're going to enter. Yuko ng konti, sir. Okay. Basically, this is the nasal polyp. Okay? It's a polypoid mass. Actually, it's a benign growth. Para siyang ubas na nakahubad. No? So it's attached. Hindi pa lubusang malinaw kung ano talaga ang sanhi ng pagkakaroon ng nasal polyps. Pero madalas, maiuugnay ito sa pagkakaroon din ng allergic rhinitis at rhinosinusitis. Yung polyp kasi, the root cause is still not that understood, okay? Pero ang polyp, it's a benign growth, no, sa loob ng ilong, no, usually sa loob ng ilong, and usually caused by frequent attacks of your allergic rhinitis or frequent attack of your rhinosinusitis. Nagkakaroon minsan sa lining sa loob ng ilong, no? Nagkakaroon ng pamamaga. Sometimes it may lead to polyp. Although there are a lot of theories when it comes to polyp, but still the root cause of polyp is still not that understood. Minsan, nadadaan pa sa gamot ang mga nasal polyps. Pero dahil malaki ang isa sa dalawang bukol sa loob ng ilong ni Ronel, kinakailangan na itong operahan. Medyo kinabahan po ako, syempre, pagka narinig mo kasi words na operation, parang di ba, parang kakaiba yun, syempre. May kaba, pero mukhang kaya naman, kaya. Tsaka ano naman yung, sabi ni Doc naman, healthy, habang ano ka pa, bata pa, kaya ng katawan mo, healthy ka naman, patanggal mo na kasi mahirap na pagka nagkaedad ka na. Sa ating pagbabalik, ang pagbabara ng ilong pwedeng cancer pala. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Laging may sipon noon si Marisa Laksamana ng Calaca, Batangas. Hindi na bago sa kanya ang pagkakaroon ng baradong ilong dahil alam niyang mayroon siyang allergic rhinitis. Sinisipon siya kapag nakalalanghap ng allergens tulad ng alikabok, pollen grains, polusyon at iba pa. Pero isang araw, may napansin siyang kakaiba. And then yun, tumagal yun ng years. Hanggang sa ma-discover ko one day, that was April 2019, na napansin ko lang na hindi pantay yung size ng leg ko, para siyang paga dito sa left side. Pero kinakapa ko siya, wala siyang ano, wala akong makapal, what do you mean that makapa na any matigas? Hindi mapakali noon si Marisa kaya nagdesisyon siyang magpatingin sa doktor. Pumunta siya mag-isa at hindi muna niya ipinaalam sa kanyang pamilya. Nung makita ni doktor, sabi niya sa akin, "Mami, meron kang bukol at kailangan siyang maoperahan." Po! Sabi ko, agad-agad. So, hindi naman po ako masyadong pang kabado na nagpahalatang natatakot kay doktor. Parang wala lang, parang ordinaryong pakikipagkonsulta lang. And then sabi ko, ano naman po ang mga possibilities? Ano ang mga dapat kong gawin? Kung tatanggalin natin ng bukol, ano mangyayari sa akin? Anong mga susunod na gagawin? Ganyan. Sabi niya,
malalaman pa natin once na natanggal na yung bukol. Pagkalabas niya ng diagnostic center, doon na niya napagtanto ang bigat ng pagsubok na kinakaharap niya. After ko sa doktor, paglabas ko ng hospital, doon parang gumuho yung mundo ko. Lumabas yung luha ko, yung parang sinabi ko, bakit ako, bakit ganito? Anong nangyari sa akin? Saan ang galing ang bukol ko? Ang laks-laks ng katawan ko. And then yon, I called my daughter na nasa Dubai. Oh, tapos nagulat siya, syempre, kasi umiiyak na ako eh. Pinaghanda si Marisa ng 300,000 pesos hanggang 400,000 pesos para sa operasyon. Nasa ibang bansa ang kanyang mga anak. Ang kanyang mister naman, seaman at nakasampa sa barko. Nagdesisyon si Marisa na humingi ng second opinion. Dahil seafarer ang kanyang asawa, may benepisyo para sa kanila sa Seamen's Hospital sa Maynila. Nagpatingin ulit si Marisa. Sumailalim siya sa CT scan at doon na nga nakumpirma na mayroong bukol nga siya sa kanyang liig. Sinubukan munang daanin ito sa gamot pero lalo pang lumaki ang kanyang bukol. Binigyan nila ako ng antibiotics, mga antihistamine, and maraming gamot eh. And then, ginamot nila ako for 2 months to be exact. Inulit-ulit, almost every week. CT scan, ultrasound, same pa rin. Yun pa rin ang resulta. Hindi na siya naitatago, talagang nakikita na siya. So, ibig sabihin lumalaki. Pero, bagamat ganun, hindi pa rin siya nakabukol na hindi mo makakapang matigas. Dito na siya sinabihan ng kanyang doktor na kailangan niya talagang operahan. Umuwi ang isa sa kanyang mga anak galing sa Dubai para sa kanyang operasyon, pero nilihim muna nila sa kanyang mister ang kanyang kondisyon. Wala siyang kaalam-alam na meron akong bukol. So, syempre, hindi ko kasi masabi. Natatakot ako paano ko sasabihin. Syempre, worried din ako sa kanya. Baka kung anong isipin, ganun-ganyan. So yun, dumating yung time na operahan ako. Syempre, ang tanging dasal ko lang, ang aking dala-dala sa sarili ko is, hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya lang yung makakapagligtas sa akin. Ano man ang mangyari sa akin, okay, tatanggapin ko. Yun ay binuo ko sa sarili ko. Masela noon ang operasyong pagdaraanan ni Marisa at wala raw katiyakan sa magiging resulta nito. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan after my operation. Kasi sabi ni Doktor, Mami, posibleng may mga mangyayari, pero hanggat magagawaan ko ng paraan, hanggat makakaya ko, hindi natin hahayaan na ma-damage ang vocal cord ko kasi posibleng mawalan ako ng boses. At the same time, yung pag may ugat na tinamaan, nerve dito sa leeg ko, maraming ma-damage na dito. Naging matagumpay ang kanyang operasyon. Ang natanggal na bukol sa kanyang lieg, singlaki raw ng itlog. Isinailalim ito sa biopsy. Sa prosesong ito, tinatanggal ang isang piraso ng tissue o sample cells para masuri sa laboratorio. Lumabas ang resulta ng biopsy. Ang bukol pala sa leeg ni Marisa, cancerous. Na-diagnose siya ng nasopharyngeal carcinoma. Stage 3 na ang kanyang cancer. Kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy at radiation para puksain ang cancer cells at mapigilan ang pagkalat ito sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Doon na po yung matinding paghihirap. Doon ko pala mararanasan na hindi ko naranasan pa sa buong buhay ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na yung panghihina ko. Hanggang sa unti-unting pakiramdam ko, nawawalan na ako ng ganang kumain. Tapos nanunuyot na yung mga balat ko, lalo na yung bibig ko, ang bilis kong mauhaw.
So, yun. Tapos, may kasabay pa siyang chemo. After ko ng chemo, or after ko ng radiation, sasalang ako ng chemo. Hindi, sabi ko, paano ko kaya kakayanin pa ito? Meron tayong tinatawag na lalamunan sa likod ng ilong, and you call that nasopharynx. Minsan, nagkakaroon ng bukol doon, no? Especially in the Asian countries, no? Pag Asians, they are more higher risk to develop yung nasopharyngeal carcinoma. And of course, hereditary, pwede rin ito na mamanaw if there's a high predilection to develop cancer. So yung nasopharyngeal carcinoma is basically bukol, no, or cancer na nandun sa likod ng ilong mismo. Ang cancer ni Marisa, posibleng namana niya. Ang kanya kasing lola, throat cancer din ang ikinamatay. Ano yung nagiging epekto naman sa katawan ng nasopharyngeal cancer? Basically, mararamdaman ng pasyente, since meron siyang bukol, no, sa likod ng ilong, nagkakaroon ng pagbabara, hirap huminga ang isang pasyente, kadalasan mayroong pagdurugo ng ilong, no? Mararamdaman din or makakapa ng ng pasyente na nagkakaroon siya ng kulani, and then nagkakaroon din ng pamimingi sapagkat yung nasopharynx or likod ng ilong, no, may connection siya sa ating gitnang tenga o sa middle ear. Kaya pag nagkaroon ng bukol doon, nagsasanga-sanga yung sintomas. Dahil sinabi ng doktor na mayroong posibilidad na kumalat ang kanyang cancer, nakaramdam si Marisa ng matinding pangamba, hindi lamang para sa kanya, kung hindi para din sa kanyang pamilya. Dahil nalaman, sabi ng doktor is kakalat, yun ang takot ko. Paano pag kumalat ito? Hanggang kailan ito at saan hahantong yung gamutan namin? Hindi naman kami mayaman. Though nagtatrabaho ang aking anak at ang asawa ko, pero sasapat ba yon sa paggagamot na kung magkakaroon pa ako ng additional na sakit pa or kakalat pa yung cancer ko? So basta po sabi ko, Panginoon ko, Lord, sa'yo ko na lang binibigay ang buhay ko. Kung pagagalingin mo ako, sobra kong ipagpapasalamat. Sa harap ng matinding pagsubok, sa pamilya humugot ng lakas si Marisa. Sabi ng anak ko, kaya mo yan, Mami. Tapang-tapang mo nga eh. Iyakin ka, pero matapang ka. Alam namin yun. Sorry po, talagang napapayak na ako. Sabi ng mga anak ko, kami nga eh. Nakarating kami sa ganito, pero hindi mo kami sinukuan. Napalaki niyo kami ng maayos. So, takot ko lang kasi, sabi ko, anak, paano pag hindi ako gumaling? Paano na kayo? Sino mag-aalaga sa inyo? So, yun, nandun yung takot. Pero dahil nandiyan lang sila, sabi niya, kaya natin to, Mami, kaya namin. Gagawa namin ang lahat. Gumaling ka lang. Basta, wag kang bibitiw, wag kang bibigay. Pilitin mo. So, yun ang pinanghawakan ko. Pilit nilabanan ni Marisa ang kanyang takot at hindi siya sumuko kahit mahirap ang gamutan. Sabi ko, Lord, ayoko munang mamatay, hindi pa ako nagkakaroon ng apo. Gusto kong magkaapo, mag-alaga ng apo. Bago ako mamatay. Talagang, kumbaga, inilagay ko rin ang sarili ko. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, mabubuhay talaga ako. Hindi. Nilabanan ko lang yun. Sabi ko, siguro kung hindi ko tatatagan ng sarili ko, ako rin mismo yung maglalagay sa kapahamakan sa sarili ko. Ngayon, 5 taon ng cancer-free si Marisa. Kailangan pa rin niyang magpatingin sa kanyang doktor kada 2 buwan. Bagamat magaling na, may pangmatagalang epekto sa kanya ang cancer. Hindi na nakakapag-produce ng laway ang kanyang katawan. Kaya madalas siyang uminom ng tubig dahil nanunuyo ang kanyang bibig at lalamunan. So parang kailangan every time kung kakain ako, kailangan may sabaw siya, yung may sauce. Pero hindi naman pwede sa akin yung mga preservative na pagkain kasi ayokong umulit yan. Nakakatikim pero at the same time hanggat kaya kong disiplinahin ang sarili ko
para hindi bumalik sa akin ang sakit na yon, gagawin ko. Ngayong nanumbalik na ang kanyang kalusugan, nagsisilbi si Marisa sa Diyos bilang pasasalamat sa pangalawang pagkakataong mabuhay. Meron akong sinalihan na church organization na nagsiserve sa church and sa community na hindi ko naman sinasabing nandun lahat ang buong oras ko. Basta magbibigay ako kay Lord ng panahon na hanggang sa kaya ng katawan ko. Buhay ang nakasalalay sa maluwag na paghinga, kaya huwag ipagsawalang bahala ang nasal congestion. Agad magpatingin sa inyong mga doktor kung may nararamdamang hindi pangkaraniwan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.